Guys, pang nawala yung recording so I need to record it. Quick recap na lang, no? Kasi nakabili na ako eh. Ayan, bumili ako ng ano, JEPQ, ganyan-ganyan. JEPI, HHDLT. Saka yung update, ako na ng Korean stocks. Oh my God. Hong Kong, Korean, Philippines soon? Wala po. So, I think, nag-iisip ako ng add ng semiconductor. Kasi nag-advise si, na, ano, add daw ako ng SMH. SMH, yun, Van Ito ako niyan. Gusto ko ang conversion support. I think ganyan. Dito yun. Pero anyways guys, ang update lang, ayan, kanina green yan. Wala akong pakialam dyan. Kasi yung dividends, sinend ko na yan kay ito. Sinend ko yan kay ChatGPT. Yung yield ko, ito yung portfolio. Masyadong heavy daw tong paano ko yan, babawasan, baka hatian ko yan sa tawag nito sa semiconductor. Hanggang sa maging 10% yung semiconductor sa fund ko. And then, sa growth. Tapos, yun lang. Or, masyadong focus at yung semiconductor. Pero, di ko alam, men. Di ko alam. Hirap na mag-decide sa merkado. Pero, I think, for long term, feeling ko masyadong focus eh. Baka QQQ na lang yan ko. Or hindi ko alam. Pag-iisipan ko na mabuti kung ano yun yan. Mag-make sense yung semiconductor eh. So baka yun. And ano pa ba? Yun, na-add ko na. Ito yung yield. Kasi maganda talaga yung yield ng JQ. So meron pa ako 8% annual. Hanggang pumasok ngayon sa 7 to 8% annual. Okay lang ako doon. 6%, di na yung katanggap-tanggap yan. Para sa akin, sa akin. So ito daw, yung dividends ko, $80. Yung ko naman nito is 6.71 average. Kasi maliit lang. Kasi yung thesis ko, na yan eh, every 30K 400 times 2. So, divided by, yan, 200 times 2. 6.71, para na yung parang 200 yan. Times, kasi mahal yung dollar. 100 nga, di ba? Ang ulo dito, nakakausap sa 6.71 times 60. 400. E de, yun. Diba? O bababa talaga itong yield ko. Kasi mag-a-add ako ng group stock. Baka naman bagans. Kasi hindi din kasi maganda, puro dividend stock. Pero ito, dividends kasi itong nasa tatlo. Ito, dividends kasi ito. Realty, realty lender, tsaka mortgage lender. May mga fixed dividends yan. Nilalagay ko. May, I think, ito yung direction na gusto ko. Group stock na yung kulang. Baka mag-complete na yung Magnificent 7. Pag may ganyan na, I think balance yung port ko, makakatuloy ko ng maayos. And yun na. Hindi na kailangan masyadong chasing or what sa buhay-buhay. Happy na ako 7 to 8% dividends per year. Ko na lang, dadagdagan ko to. So every 2K, pag 2K na pala to next time, this is around $12, mga 800. Yeah, kung 2K yan. Kung 3K yan, let's say 4K, 6 times 4 na. That's around
$24 na to 25. Magkano yan? Kasi feel ko kaya ko mag 4K yan eh. 30 days, 24, 6.71 times 20 po. 6.71 times 4. 26.84 times 60. 1.6 per month. Okay na yun kasi, alam nyo, meron kasi akong yield eh. Ito, yan. Basta nag-a-average siya ng isa 2.20 tapos 24 na. O, nag-a-average yun. Let's say na $3 per week times 4. So 12. 26.84 plus 12. Ayan na. May monthly na ako na 2,330. Kung 4K USD. Okay na yun, men. Pag yung goal ko lang, paga-tagaga, kung papatong paga siya ng around 5K USD. Ito 5K USD. Meron akong dividends niyan na 3,000 pesos. Okay na yun, men. Dividends kasi yan, free money. Pwede kong ipamigay eh. Diba? Ang ganda. 3,000. Kasama na yung dividends yield ko. Madaya kasi ako eh. Dinadagdagan ko yung yield. Pero kung 5,000 lang talaga, so let's say 6.71 times 5, 5,000. 33 times 60 per month. 2K yun. Ayun nga, meron nga akong $12 na passive. $12. So, kano ba yun? $12. $12 na passive times 60. 720. 720. Wala na itong tax. Almost 3K nga yan kasi I'm sure magpa-popper pa ako niyan. Hindi nga yan 5K fixed. 5 times 6, 300K. Yung objective ko, 900K. Let's say 600 na lang muna. Di ba? 2,733 kanina. Kung 600K yan, add nga ako ng 2,000. 1,031. Lapit na ako sa ano ko guys, na 5K per. Di ba? Ganun lang ako mag-isip pag masyadong complication. At least ito, nakikita nyo, maliit pa. Di ba? Pugado na. Ayan na. Correct. Kaya masasanay ka ako niyan. Di ba? Ano naman yung market eh. Forever up. Correct talaga yan. Ayun nga. Let's dwell more of this sa susunod. No? And update ko kayo. Thank you. Date ngayon, 6:22.